Your brother wants to speak to you. Yeah, hold on. I don't want your money. You understand me? Hijo de la gran puta, escucha. I'm gonna take your family apart piece by piece. You understand me? Well, I want you. Welcome sa One Tamad Recap. Ngayon ibubod natin ang 2004 action thriller film na pinamagatang Man on Fire. Spoilers ahead. Watch out and take care. Sa syudad ng Mexico, kinikidnap ng mga criminal gangs ang anak ng mayayaman upang mangikil ng ransom money sa kanilang mga magulang. Umabot na sa sukdulan ang kidnapping sa syudad na halos oras-oras ay may dinudukot, mapabata man o kabataan at 70% sa kanila ay napatay. Isang binata ang naglalakad sa kalye kasama ang kanyang kasintahan nang bigla siyang dukutin ng mga kidnappers. Habang inaaliw ng police detective na si Victor Fuentes ang pamilya, ang mayamang ama ng binata ay nakatanggap ng tawag mula sa kidnapper. Humingi ito ng ransom sa halagang 10 milyong dolyar. Agad namang tinupad ng ama ng binata ang hinihinging ransom kung saan nakahubad siyang nilagay ang pera sa likod ng kotse. At bilang pagtugon sa napag-usapan, ibinalik ng kidnapper ang dinukot na binata sa highway na nakapiring at walang saplot. Tinalakay ng negosyanteng Mexican na si Samuel Ramos ang insidenteng ito sa kanyang abogadong si Jordan Calfes, at sa kalaunan ay nakumbinsi ni Calfes ang asawa ni Ramos na si Lisa, na kailangan nilang kumuha ng bodyguard para sa kanilang 9 na taong gulang na anak na si Lupita, Pita Ramos. Medyo may pag-aatubili si Ramos na gawin ito, nagpapahiwatig na nagdaranas siya ngayon ng problema pinansyal. Ngunit upang hindi tuluyang mawala ang bisa ng kanilang kidnapping insurance policy, napilitan si Ramos kumuha ng bodyguard para sa anak na si Pita. Pagkatapos lumipat ang eksena sa ating bida na dating CIA officer na si John Crissy. Binisita niya sa Mexico ang kaibigang si Paul Rayburn. Si Paul ay dating kasamahan ni John sa CIA. Tinanong niya si John kung ano ba ang pinagkakaabalahan niya ngayon, sagot ni John ay wala siya ngayong trabaho. Kaya nabanggit ni Paul na tamang-tama ito para kay John dahil maraming nangangailangan dito sa Mexico ng magagaling na bodyguard. Sinabi niya ang patungkol kay Ramos na naghahanap ng bodyguard para sa anak nito. Madali lang nakumbinsi ni Paul ang kaibigan na tanggapin ang alok at kalaunan, kasama na ni John si Samuel Ramos sa kotse. Sobrang humanga si Ramos sa resume ni John dahil sa dati pala itong CIA officer at marami nang nalutas na problema ukol sa kontraterorismo. Kaya naman tinanong siya ni Ramos kung bakit bodyguard ang napili niyang trabaho kung pwede naman siyang magtrabaho sa gobyerno. Tugon ni John na hindi na siya fit to work sa ibang trabaho dahil sa pagiging lasinggero niya. Ilang saglit pa ay nakarating na sila sa mansyon at doon ay nakilala ni John si Lisa na asawa ni Samuel. Pagkatapos tinawag ni Lisa ang anak na si Pita para ipakilala sa bago niyang bodyguard. Dinala ni Pita si John sa magiging kwarto nito at nagkwentuhan sila. Nagwika si Pita na pang-5 bodyguard niya na raw si John at ngayon umaasa siya na sana hindi na umalis si John. Napansin ni Pita si John na madalas tahimik at seryoso. Kinabukasan habang papunta na sila sa eskwelahan, tinanong ni Pita si John ng maraming katanungan. Inihayag ni Pita ang sunod-sunod na kaso ng kidnapping dito sa Mexico, kung saan 24 na ang kanidnap mula nung nakaraang linggo. Maya-maya ay nakarating na sila ng eskwelahan. Pinakilala ni Pita si John sa kanyang guro. Pagsapit ng oras ng uwian, umuwi na sila ngunit si Pita ay patuloy pa ring tinatanong si John ng ilang mga katanungan kung saan ikinairita na ito ni John. Sinabi niya na tinanggap niya ang trabahong ito para maging bodyguard ni Pita at hindi para maging kaibigan kaya tumigil na siya sa pagtatanong. Nalungkot si Pita at pagdating sa traffic light, lumipat si Pita sa likuran. Napagtanto ni John na nasaktan niya ang damdamin ng bata. Pag-uwi nila sa bahay, kinausap ni Lisa si John. Pinag-usapan nila ang patungkol sa pagtatampo ni Pita kaya sinabi ni John na nagtatrabaho siya hindi para maging kaibigan ng kanyang anak, kundi maging bodyguard. At kung ayaw nila sa kanya, pwede silang maghanap ng ibang bodyguard. Maya-maya hindi makatulog si John dahil sa bagabag ng nakaraan na patuloy bumabalik sa kanyang isipan. Hindi niya natamakayanan kaya sinubukan niyang magpakamatay pero hindi pumutok ang baril. Pagkatapos tinawagan niya si Paul para humingi ng payo. Lumabas si John upang maligo sa ulan habang minamasdan naman siya ni Pita sa bintana. Kinabukasan, hinatid muli ni John si Pita sa eskwelahan kasama si Lisa. Napansin niya ang kanina pang sumusunod na kotse kaya humiram si John ng lapis kay Pita.
Sinulat ni John ang plate number ng kotse at ganun din ang ginawa ni Pita. Lumipas ang ilang linggo, unti-unti nang nagkakasundo ang dalawa. Napapangiti na rin si John at unti-unti niya nang nakakalimutan ang kanyang mapait na nakaraan. Isang araw pansamantalang umalis ang mag-asawa kaya si John muna ang tumayong magulang ni Pita. Dahil si Pita ay mahilig sa swimming, araw-araw siyang tinuturuan ni John mag-practice para sa susunod na gaganaping kompetisyon. Nang dumating na ang araw ng kompetisyon, sa kabutihang palad na gawang mag-champion ni Pita dahil sa tulong ni John. Binigyan ni Pita si John ng emblem ni St. Jude at sinabing binili niya raw ito gamit ang sariling pera. Isang araw, hinatid ni John si Pita para sa kanyang piano lesson. Ilang sandali lang, nakilala niya ang kotse na madalas silang sundan. Nang harangan ng dalawang police officer ang kalsada, napagtanto niya agad na may mali dito. Paglabas ni Pita sa tarangkahan, agad niyang sinigawan ito na tumakbo sabay bunot ng kanyang pistol para paputukan ang mga sumubok dumukot kay Pita. Nagawang mapatay ni John ang mga dumukot kabilang ang dalawang pulis, ngunit si John ay lubhang nasugatan. Hindi ito matanggap ni Pita at binalikan niya si John, kaya tuluyan siyang nadukot ng mga kidnappers. Pagdating sa ospital, si John ay dineklarang suspect dahil sa pagpatay daw nito sa mga pulis. Subalit nagsususpecha ang reporter na si Mariana Guerrero. Nagwika siya ng ilang mga katanungan kung bakit sangkot raw ang mga pulis na namatay sa insidente, gayong hindi naman daw ito araw ng kanilang duty. Bukod pa dyan, ang mga pulis daw na ito ay involved din sa korupsyon kamakailan lang. Nalaman ni Rayburn ang tungkol sa sitwasyon ng kaibigan kaya tinulungan niya si Chrissy Itaques mula sa mga korap na pulisya at dinala sa isang safe house upang dito mag-recover. Lumipat ang eksena sa leader ng kidnapper kung saan humingi ito ng $10 million ransom kay Samuel Ramos. Agad namang sumunod si Ramos. Sinamahan siya ni Fuentes sa dead drop ransom. Gaya ng karaniwang proseso ng kidnapper, nakahubad si Ramos na dinala ang pera sa likod ng kotse. Gayunpaman, biglang inambush ang mga kidnapper sa lokasyon ng ransom drop at sa kasawiang palad ay namatay ang pamangkin ng leader ng mga kidnapper. Dahil dito, tumawag muli ang leader kay Ramos na sinasabing hindi siya sumunod sa napag-usapan kaya papatayin na nito ang kanyang anak bilang kabayaran sa buhay ng kanyang pamangkin. Nang tuluyan ng gumaling si Chrissy, umuwi siya sa bahay ni Pita. Nabasa niya ang diary ni Pita kung saan nalaman niya na napalapit na pala ang loob ng bata sa kanya. Pinangako niya kay Lisa na papatayin niya ang sinumang involved at nakinabang sa pagkidnap kay Pita. Sa tulong ng mga nakalap na impormasyon ni Guerrero, pinaalam niya kay John kung saan nakatira ang plate number ng kotse na hinahanap niya. Kalaunan natagpuan niya ang lugar at pagkatapos brutal na ininteroga at tinorture ang lalaking si Jorge Gonzalez na nagpakilala bilang judicial policeman. Pinilit niya itong umamin kung sino-sino pa ang involved sa kidnapping at sa bawat pagtanggi nito ay pinuputol niya isa-isa ang daliri ni Gonzalez. Kaya inamin ni Gonzalez ang lahat. Sinabi niya na napagutusan lamang sila ng leader ng mga kidnapper na tinatawag na The Voice. Matapos nilang madukot ang bata, pinapasa naman nila ito sa grupo na tinatawag na Guardian. Tinanong ni John kung sino-sino at saan niya matatagpuan ang mga Guardian na ito. Tugon ni Gonzalez na sila ay matatagpuan sa isang club sa Neza. Mayroon silang marka sa gilid ng kanilang mukha at tinatawag sila sa lugar bilang The Butcher. Dagdag niya pa na miyembro sila ng crime syndicate na La Hermandad o The Brotherhood sa wikang Ingles. Matapos makuha ni John ang buong impormasyon, tinuluyan niya ng patayin si Gonzalez. I guarantee you won't be lonely. Revenge is a meal best served cold. Agad siyang nagtungo sa club kung saan kinumpronte niya ang tatlong miyembro ng Guardian. Pinatay niya ang isa sa kanila para takutin sila na magsabi ng katotohanan. Inamin ng isang Guardian na ginagawa lang din nila ang trabaho para kumita. Nakakatanggap sila ng bayad sa ATM card kaya kinuha ni John ang ATM at inalam ang PIN number nito. Nalaman din ni John na sa mga oras ng pagkuha ng ransom money, sinabotahe pala ito ni Fuentes, ang lieutenant sa Anti-Kidnapping Division upang manakaw ang pera. Think about it. Oh, fucking let me go! Pagkatapos sinunog ni John ang buong club at nabawi niya rin ang isang babae na kahapon lang kanidnap. Tinawagan niya si Guerrero at pinaalam ang ginawang pagsabotahe ni Fuentes sa ransom money at kabilang din daw ito sa Brotherhood. Lumipat ang eksena kung saan ini-interview ni Manzano si Paul.
Inilarawan ni Paul kung anong klaseng tao si John. Sinabi niya na si John ay isang artist of death. At dahil ngayong nakapagpa siya si John na maghiganti, wala siyang sasantuhin at papatayin niya ang sinumang involved sa kidnapping. Sa tulong ni Guerrero, pinaalam niya kay John na si Fuentes ay magta-travel sa syudad sa pamamagitan ng high-security motorcade. Gumamit si John ng hotel room bilang spot area sa pag-target kay Fuentes. Gamit ang rocket launcher, pinasabugan niya ang convoy ni Fuentes. Pagkatapos bumaba siya para kumprontahin si Fuentes at dinala sa ilalim ng tulay. Naglagay si John ng bomba sa puwitan ni Fuentes sabay ininteroga. Inamin nga ni Fuentes na inambush ng mga tauhan niya ang mga kidnapper sa ransom drop para manakaw ang pera, ngunit pagbukas niya ng bag ng pera, puro papel ang laman nito at napagtanto niyang ninakaw na pala ito ng abogado ni Ramos na si Jordan Calfes. I wish you had more time. Matapos patayin si Fuentes, nagtungo si John sa bahay ni Calfes. Subalit tumambad sa kanya ang pugot na ulo ni Calfes. Napansin niya ang isang papel na may mga impormasyon ng bank account ni Ramos. Maya-maya, kinumpronte ni John si Ramos pati asawa nitong si Lisa. Una niyang tinanong si Lisa kung may kinalaman ba siya sa pagkidnap kay Pita. Hindi maintindihan ni Lisa kung ano ang ibig nitong iparating kaya sinabi ni John na mas maiging tanungin niya ito sa kanyang asawa. Sa pagkakataong ito inamin na ni Ramos ang buong katotohanan na siya ay nanganganib ma-bankrupt dahil sa ipinama ng utang sa sugal ng kanyang ama. Nagmungkahi si Calfes sa kanya na planuhin nila ang pagkidnap kay Pita nang sa ganon ay makuha niya ang insurance money mula sa kidnapping insurance policy bilang pambayad sa utang. Inas-ikaso ni Calfes lahat ng proseso at siniguro kay Ramos na walang mangyayaring masama sa kanyang anak. Ngunit nabigo ang lahat nilang plano mula nang maging sakim si Fuentes sa pera na naging sanhi upang patayin ng kidnapper si Pita. Dahil dito sinisi ni Ramos lahat ng pangyayari kay Calfes kaya pinatay niya ito. Inamin niya sa asawa na ginawa niya lahat ng ito para sagipin ang kanilang pamilya sa bankruptcy. Dahil dito inutos ni Lise kay John na patayin nito ang kanyang asawa dahil kung hindi ay siya mismo ang gagawa. Ngunit iniwan lang ni John ang pistol sa mesa sabay binigay niya ang bala kay Samuel upang si Samuel mismo ang gagawa nito sa kanyang sarili. Kalaunan nalaman na ni Manzano at Guerrero ang nasa likod ng The Voice na siyang pasimuno sa mga kidnapping, at siya ay si Daniel Sanchez. Sa pamamagitan ng ATM card, natunto na rin nila ang lugar kung saan nakatira ang pamilya ni Sanchez. Sinubukang ipaskil ni Guerrero ang larawan ni Sanchez sa publiko subalit binantaan sila ng miyembro ng gang na wag nilang ipakalat ang litrato ng kanilang boss. Kaya nagpa siya si Guerrero na ilathala na lang ito sa newspaper na may headlines na Tiene-Vo el Miedo, na ang ibig sabihin sa wikang Ingles ay, Fear has a voice. Pagkatapos pinaalam ni Guerrero kung saan nakatira ang nasa likod ng The Voice na si Daniel Sanchez. Agad nagtungo si John sa nasabing lokasyon. Sa kabilang banda naman masugid na nagmamasid ang team ni Manzano sa ginagawang operasyon ni John. Pumasok si John sa isang apartment at kinumpronte niya ang pamilya ni Sanchez, ngunit nagawa siyang mabaril ni Aurelio sa dibdib. Si Aurelio ay kapatid ni Daniel Sanchez. Hinabol niya si Aurelio hanggang sa labas. Sinubukang tumakas ni Aurelio sakay ng VW bus ngunit sa kasamaang palad ay nasagasaan ito ng truck kaya tuluyang nahuli ni John si Aurelio at ibinalik sa apartment. Ininteroga niya ang asawa ni Daniel na si Reyna Rosas Sanchez. Tinorture niya si Aurelio kaya napilitan si Reyna tawagan si Sanchez. Nag-usap ang dalawa at nagwika si John na hawak nito ang kanyang pamilya. Sinabi ni Daniel na ang pamilya ang pinakaimportante sa lahat, sabay inalok niya si John kung magkano ang kailangan nito. Ngunit ganito naman ang tugon ni John. Your brother wants to speak to you. Yeah, hold on. I don't want your money. You understand me? Hijo de la gran puta, escucha! I'm gonna take your family apart piece by piece. You understand me? Well, I want you. Hindi pera ang gusto ni John kundi si Daniel Sanchez mismo. Gayunpaman nagmungkahi si Daniel na magpalitan sila ng buhay sa buhay. Dito inihayag na si Pita pala ay buhay pa. Sinigurado ni John kung talagang buhay pa si Pita kaya tinanong niya kung ano ang pangalan ng kanyang teddy bear. Tugon ni Sanchez na ito ay si Chrissy Bear, kaya dito na napaniwala si John na totoong buhay pa si Pita.
Sa kabilang banda nakikinig si Manzano sa usapan ng dalawa upang matrace nila ang lokasyon ni Sanchez. Sinabi ni Sanchez na ibabalik niya si Pita, kapalit ng buhay ni John at ng kanyang kapatid. Walang paga-atubili, sumangayon si John sa kondisyon. Bago magtungo sa lugar, tinawagan ni John si Liza para ipaalam na buhay pa ang kanyang anak at pumunta siya sa lugar ng tagpuan. Kalaunan, nagkita na nga si John at Pita sa overpass. Pinahayag niya kay Pita na mahal niya rin ito bago niya isinuko ang sarili sa mga kidnapper. Dahil sa tinamong sugat ni John kanina, namatay si John ng may kapayapaan sa puso dahil sa huling hininga niya ay nagawa niya ang kanyang tungkulin bilang isang bodyguard. Sa araw ding yun, inilahad sa epilogue na nagawang masundan at matunton ni Manzano ang kuta ni Sanchez at pinatay ito.